Magandang gabi po sa iyo, Sir PB. At ganun din sa lahat po ng inyong mga tagapakinig. Ako po si Ruby. At itong ibabahagi kong kwento sa inyo ay karanasan po mismo ng pamilya namin. Dati po kaming taga Quezon City. Nakatira kami noon sa squatters area. Mahirap lang po ang buhay namin. Namulat ako sa isang komunidad na magulo at masikip. Sa pagputok pa lang ng araw ay maririnig mo na ang mga pagpapangayan ng mag-asawa. Sigawan dito, sigawan doon. Di pa man nakakapagkape ay ganun na nagsisimula ang bawat araw sa buhay namin. Palaging basa ang iskinita dahil sa tagas ng tubig na nagmumula sa napakaraming plastik na tubong nakasalansan sa may gilid ng daan. Idagdag pa yung mga tubig na natatapon sa mga nag-iigib pagkat walang sariling kontador. Pero masasabi kong medyo maayos pa ang pagsisimula ng araw kapag ganong mga pagpapangayan lang at sigawan ang iyong masasaksihan. Dahil madalas din kasi na nagkakaroon ng mga riot dahil sa pagsasalpuan ng mga magkalabang grupo sa lugar namin. May sumasabog na pillbox, kung minsan naman umuulan ng pana, bato at bote. At ang pinaka nakakatakot ay kapag may dalang sumpak ang mga nag-aaway. Ilang beses na ngang may namatay sa lugar namin dahil sa nadamay lang at tinamaan ng sumpak. Yan ang buhay na kinagisnan ko at ng aking mga kapatid. Ang nanay namin noon ay naglalabada habang yung tatay naman namin ay pa-extra lang. Maraming alam naman sana na trabaho ang tatay namin, pero wala itong swerte pagdating sa pagtatrabaho. Marunong nga rin itong magmaneho, kung kaya minsan ay nakaka-extra sa pamamasada ng jeep. Pero madalas ay sa construction ang bagsak niya. Wala kasi itong lisensya. Lakasan lang ng loob kapag lumalabas siya ng pampasayerong sasakyan. Kung minsan naman kapag minamalas at nahuhuli ay naglalagay na lang. Kaya hanggang sa nagkaisip kami magkakapatid ay yun ang buhay na nasasaksihan namin sa araw-araw. Kaya mga bata pa lang kami ay gumagawa na rin kami ng paraan para kumita. Andyang nangangalakal kami. Ang pasok namin noon sa paaralan ay kalahating araw lamang, kung kaya may panahon kami para makapaghanap buhay. Pero hindi namin akalain na sa ganang uri ng pamumuhay namin ay makararanas pa kami ng mas matindi. Wala kaming panahon noon sa mga sinasabing kababalagan at misteryo dahil abala kami sa kung papaano namin maitataguyod yung buhay namin sa araw-araw. Kaya hindi namin alam yung tungkol sa mga bagay na ito. Hindi nga kami naniniwala noon sa mga multo at aswang na sinasabi dahil lumaki kaming mga praktikal at sanay sa realidad ng buhay. Pero bigla na lang dumating yung isang pangyayari sa buhay namin na mas lalo pa nagpahirap sa aming sitwasyon. At ito ang naging dahilan kung bakit nangyari sa pamilya namin yung sinasabi kong kababalagan. Isang nakakatakot na pangyayari sa buhay namin na masasabi kong mas nakakatakot pa sa kahirapang nararanasan namin noon, na mas gugustuhin ko pang magdanas ng hirap kaysa maulit sa pamilya namin yung pangyayari na yon.
Dumating yung bagyong Ondoy. Marami sa mga tahanan sa lugar namin ang nangasira at nalubog sa tubig baha. May mga namatay at marami ang nawala na taga sa amin. Nang humupa ang bagyo, inalok kami ng relocation at may matatanggap pang tulong pinansyal. At dahil sa kailangan ng pamilya namin ang pera, kung kaya isang mag-anak namin sa mga pumayag na mailipat ng titirahan. Isa yung pabahay para sa mga nasalanta. Kaya yung lugar na pinaglipatan namin ay binansagang Ondoy. Pero marami pala ang makakasama namin sa lugar na yon, galing sa iba't ibang lugar at hindi lamang mga taga roon sa dati naming tinitirahan. Hindi nga namin alam kung saang lupalop galing yung marami sa mga tao na kasama naming tumira sa pabahay na yon. Pero magmula nang lumipat kami doon, marami na kaagad kaming naririnig na mga kwento-kwento. Mga kwento ng nakawan at higit sa lahat, yung mga karumal-dumal na krimen. Naririnig ko sa mga kaklase namin na mula daw nang lumipat kaming mga taga-Ondoy ay nagkaroon na ng sunod-sunod na nakawan sa iba't ibang lugar sa kanilang bayan at nagkaroon na umano ng mga patayan. Basta palagi kong naririnig sa kanila na kaming mga taga-Ondoy ang kanilang pinagbubuntunan sa lahat ng mga nangyayaring hindi maganda sa kanilang bayan. Dati daw kasi ay tahimik ang kanilang lugar. Payapa ang kanilang mga pamayanan. Pero bigla daw iyong nagbago nang dumating kami. Gustuhin kumang mga tuwiran at sumagot sa kanila, ay mas pinili ko na lang na manahimik. Dahil sila rin naman ang mas nakakaalam, pagkat mga datihan na sila sa lugar. Mga taga roon talaga sila at matagal nang naninirahan, habang kami ay bagong lipat pa lamang. Minsan, nang pauwi na kami ng nakababata kong kapatid mula sa paaralan, ay may nakita kaming isang tao na nakahubad na nasa gilid ng daan, at ito ay nanlilimahid. 5:00 pasado pa lang ng hapon noong mga oras na iyon, at medyo nag-aagaw pa lang ang liwanag at dilim. Kaya malinaw naming nakitang magkapatid yung tao. Inakala naman naming baka baliw lang ito. Naglalakad na kami noon sa daan papasok doon sa pabahay. Medyo mahabang lakarin pa iyon at walang kabahay-bahay sa aming daraanan. At dahil nga sa naisip naming baka baliw yung aming nakita, ay nag-alala ako para sa aking kapatid. Kaya kinabig ko siya papunta sa aking likuran. Naisip ko kasi na baka bayolente yung baliw at saktan kami. Nagpatuloy kami sa paglalakad habang nakikita naming may pinagkakaabalahan yung baliw na nakatalikod sa amin. Pero nang mga ilang dipa na lamang ang layo namin sa kanya, ay bigla na lang itong lumingon. Naikinagulat talaga naming magkapatid dahil nakita namin itong mayroong kagat-kagat sa kanyang bibig at nagkalat ang dugo sa palibot noon. Nakakatakot din ang itsura nito na nakakatulad talaga ng mga aswang na gumaganap sa mga pelikula. Kaya sa sobrang takot namin ay napatakbo kaming pabalik. Tamang-tama naman at may nakasalubong kaming tricycle. Pinara namin ito at humingi kami ng tulong sa driver. Nung una ay ayaw pa nga niya kaming paniwalaan at baka raw namamalikmata lamang kami. Pero nung huli ay napapayag din namin siya.
Kung kaya nakiusap kami magkapatid at nakisakay sa kanya. Nang malapit na kami sa lugar kung saan namin nakita yung aswang, ay magkahawak kamay kami ng kapatid ko at halos isiksik namin ang aming mga katawan dun sa sulok ng tricycle. Pero wala naman na kaming nakita. Wala na doon yung aswang. Kung kaya lalo kaming pinagdudahan ng mama at sinabing gusto lang daw naming makalibre ng sakay. Tagaroon din pala ito sa pabahay. Mas mauuna nga lang yung sa amin kaysa yung sa kanila. Kaya kanya kaming ibinaba na magkapatid sa tapat ng iskinita papasok sa bahay namin. Nagpasalamat naman kami sa kanya at pinagpilitan namin yung aming nakita. Pero ayaw talaga nitong maniwala. Pagdating namin sa bahay ay nag-uunahan kami magkapatid na nagsumbong sa aming ina. Ikinuwento din namin sa aming dalawa pang kapatid ang ukol doon. Takot na takot ang mga ito at parang ayaw na ngang lumabas pa ng bahay. Nang mga magbabandang 11:00 na nung gabi ring iyon, ay dumating na ang tatay namin. Napansin namin na tahimik lang ito at hindi talaga kumikibo. Nanibago kami sa kanya. Hinainan namin ito para makakain na ng hapunan. At habang ginagawa namin iyon ng aking nakababatang kapatid, ay ikinuwento namin sa kanya yung aming nakita. Bigla itong natigilan at napatitig sa amin. Sinabi niya sa aming magkapatid na mayroon nga raw nakitang bangkay sa kanyang dinaanan. Nagkakagulo umano ang mga tao. Kung kaya nga medyo natagalan siya. Kaya nga raw nag-aalala siya dahil narinig niya mula sa mga usap-usapan na aswang ang may gawa ng karumal-dumal na pamamaslang na iyon. Na nung una ay ayaw pa nga niya sanang maniwala. Pagkat hindi rin naman kasi talaga ito naniniwala sa mga aswang. Pero ngayon mismong kami na mga anak niya ang nagsasabi na amin iyong nakita, ay naniniwala na umano siya. Dahil kilalang kilala niya ang ugali naming magkakapatid. Hindi kami mahilig gumawa ng mga kwento at magsinungaling. At tulad niya, ay hindi rin naman kami naniniwala sa mga aswang at mga bagay na may kinalaman sa mga kababalagan. Dahil nga sa pinalaki nila kaming praktikal at sinanay sa kung ano ang totoo sa buhay. Binilinan niya kami na wag magpapagabi. Bago kumagat ang dilim, dapat daw ay nasa loob na kami ng bahay. Pero hindi namin akalain na kasalukuyan na pala nagkakagulo noon sa may kabilang iskinita. Dahil sa mayroon na palang hinahabol yung mga taga ron sa amin. At di nga nagtagal, ay narinig na rin namin yung kaguluhan. Narinig namin nagtatakbuhan na yung mga tao at nagkakaingay na sa labas. Kaya napalabas na rin kami ng aming bahay at inalam kung ano ba talaga ang totoong nangyayari. Kwento nung isa naming kapitbahay na si Aling Tessie, may nakita yung dalawang batang babae na aswang sa kanilang bubungan. Kung kaya napasigaw ang mga ito ng malakas. Dahilan naman para matawag ang atensyon ng mga nagiinuman. At nang mag-usisa ang mga ito, ay mayroon nga silang nakita sa may bubong. Kung kaya, doon na nagsimula ang habulan. At doon daw papunta sa may banda sa amin yung tinahak ng kanilang hinahabol. Nang makalampas na yung mga tao, ay pumasok na rin kami nila nanay sa loob ng bahay habang pinag-uusapan namin yung tungkol sa nangyayari. Hindi na rin ipinagpatuloy pa ni tatay yung kanyang pagkain at parang nawalan na siya ng gana dahil sa sobra niyang pag-aalala para sa amin. Unti-unti na rin humupay yung mga ingay at kaguluhan sa labas
hanggang sa tumahimik na uli. Nang bigla na lang may kumalabog doon sa may banyo namin. Kung kaya nagkatinginan kaming bigla. Mabilis na dinampot ni tatay yung tubo na nakasandal sa dingding at nagpunta dun sa may banyo. Sumunod naman kami nila nanay at nagulat kami nang makita namin ang isang babae na naroon. Wala itong anumang suot na damit at nangingintab yung kanyang buong katawan. Sumenyas ito na kanyang inilagay ang hintuturo sa tapat ng kanyang mga labi at sinabihan kami na wag daw kaming maingay. Na naunawaan kaagad namin ang ibig niyang sabihin. Siya yung hinahabol ng mga lalaki. At parang namumukaan ko yung babae. Tagaroon lang din ito. Nakikita namin siya ng kapatid ko na naglalako ng mga gulay na nasa palanggana at pinapasan niya sa kanyang ulo. Nakakaawa yung ayos niya at naramdaman din namin yung takot na kanyang nararamdaman. Pero kahit nakaramdam kami ng awa para sa kanya, ay hindi pa rin naalis yung takot sa amin. Dahil nung mga oras na iyon, ay hindi pa rin ito tuluyang nanunumbalik sa dati niyang anyo. Makapal pa ang kanyang mga kilay at maumbok ang mga buto na naroon. At halatang halata pa ang mga namumulang ugat sa kanyang mga mata. Habang naglalakihan yung mga ugat na nasa kanyang kamay at mayroon pa iyong mga palahibo. Pero halata sa kanyang muka ang pagmamakaawa na kahit hindi ito magsalita ay sapat na yung aming nakikita. Kaya ibinaba na ni tatay yung hawak niyang tubo. Maya-maya ay nakita namin si nanay na kumuha ng damit at kanya iyong ibinigay sa babae. Matapos maisot ang damit ay bigla ito nagsalita at sinabing hindi niya raw iyon ginusto. Biktima lang rin siya. At kung siya ang masusunod ay nais pa niyang gumaling. Kwento pa niya sa amin, hindi niya alam ang kanyang ginagawa sa tuwing siya ay susumpungin. Na siya'y nawawala sa kanyang sarili at katinuan. Pero dahil sa pag-aalala na baka sumpungin muli ito, ay sinabihan ng mga magulang namin yung babae na hindi siya maaaring magtagal doon sa amin. Naunawaan naman niya ang ibig na ipahiwatig nila nanay at uuwi na rin naman daw siya. Kanya lang daw palilipasin ang kahit ilang oras para hindi siya pagdudahan ng mga tao. Habang naghihintay ng oras ay kinausap ng mga magulang namin yung babae. Nakipagkwentuhan din naman ito sa kanila. Napaisip kasi sila nanay at tatay sa sinabi ng babae na kung siya lang ang masusunod. Kaya kanila itong tinanong kung anong ibig niyang sabihin. Inamin naman ng babae na hindi siya nag-iisa. Buong pamilya nila ay mga aswang. Pagkat mula sa angka ng mga aswang, ang kanyang ama at ina. At nagmula sila sa isang malayong probinsya na sinubukan pang tanungin nila nanay kung anong probinsya iyon pero tumanggi na itong sabihin ang pangalan ng lugar. Kwento niya, kaya pang namumuhay ang kanilang angka noon. Sinikap nilang mamuhay ng matiwasay na malayo mula sa mga karaniwang tao. Pero nang madiskubre ng mga taga sa probinsya nila ang ukol sa kanilang uri, ay isa-isa silang tinugis. Hanggang sa matunton ang kanilang pamayanan. At nang malaman na ng mga tao ang ukol sa kanilang kinaroroonan, ay sinugod sila ng mga ito. Pinagtangkang ubusin silang lahat at sinunog ang kanilang nayon. Kung kaya napilitan silang lumikas at napadpad sa iba't ibang lugar. Kaya kahit ayaw niya ang pagiging aswang ay wala siyang magagawa pagkat hindi papayag ang kanyang mga magulang
na siya ay maging isang karaniwang tao dahil galit ang mga ito sa mga tao. Kinamumuhian nila ang mga tao dahil sa ginawang pang-aapi ng mga ito sa kanilang lahi. Nakiusap naman si tatay sa babae na kung maaari ay wag nang madamay pa ang aming pamilya. Pinaliwanag din ng mga magulang namin na hindi naman lahat ng tao ay pare-pareho. Sinabi ng babae na makakaasa kami at hindi nila kami gagalawin dahil tinulungan namin siya at naramdaman naman daw niyang iba nga kami kaysa mga nakilala nila. Nagpasalamat itong muli kanila tatay at nagpaalam na. Pero mula noon ay hindi na namin ito muli pang nakita. Dati-rati kasi tuwing pumapasok kami ng paaralan ng aking kapatid ay hindi maaaring di namin ito makita naglalako ng mga paninda niyang gulay. At natigil na rin simula noon yung mga nangyayaring patayan dun sa aming lugar. Kaya hinala namin ay umalis ng mga ito. Baka nag-alala yung mga kaanak ng babae dahil sa nakilala na namin yung isa sa kanila. Isang magandang gabi po sa iyo, Sir PB. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Len. Gusto ko lang po sanang ibahagi yung naranasan ko. Sana ay mapili mo rin ang kwento ko. Nangyari po ito, ilang taon na rin ang nakakalipas. Pero tandang-tanda ko pa po ang lahat. Galing kami noon sa kasalan at dahil sa napasarap, kung kaya inabutan na kami ng gabi. May inarkila naman kami noon na jeep. Yun nga lang ay hindi naman ito makakaakyat hanggang doon sa may amin dahil sa hindi talaga makakadaan. Bukod sa makitid ay hindi pa maganda yung daanan na tanging pang tao lang. Kaya mula sa kanto ay naglakad kami kasama yung ilang mga kaanak namin. Marami kami noon, mga partidos ng lalaking ikinasal. Ang bahay namin at nung dalawa kong pinsan ang pinakamalayo. Kaya kami na lang tatlo noong huli ang natirang naglalakad. May dala kami noong flashlight. Habang nasa daan ay pinag-uusapan namin yung mga nangyari doon sa kasalan. Nang bigla na lang humuni yung aswang. Kaya natahimik kaming tatlo at kinabahan. Nagmadali kami sa aming paglakad. Nung mga sandaling iyon ay nararamdaman naming nasa paligid lang ito dahil patuloy naming naririnig yung kanyang paguni. Medyo nakahinga lang kami ng maluwag nang matanaw na namin yung bahay ng mga pinsang ko. Sa takot ko ay hindi na ako dumiretso pa nang uwi sa amin. Nakiusap ako sa kanila na kung maaari ay doon na muna ako matulog. Nagpahinga muna kaming sandali. Pagkatapos ay inihanda na rin namin yung aming higaan. Dalawa ang kwarto sa kanila. Isang tipikal lang na bahay sa probinsya. Nasa kabilang kwarto ang kanilang mga magulang at parehong nagpapahinga na. Nang nakahiga na kami habang nagpapaantok ay nagkwentuhan pa muna kaming magpipinsan. Pero may napansin ako. Kaya pinatahimik kong sandali silang dalawa. At tama nga ang aking narinig. Huni iyon
ng aswang. At sinundan kami hanggang sa kanilang bahay. Kinabahan ako, pero hindi katulad noong nasa daan pa kami. Naisip ko kasing kahit naman paano ay ligtas kami sa loob ng kanilang bahay. Biglang tumayo yung pinsan ko at kanyang siniguradong nakasara yung bintana. At nang masiguro niyang nakasara iyong mabuti, ay nagmamadali na rin itong nahiga sa tabi ko. Napapagitnaan kasi nila akong magkapatid noon. Sila ang kasundo ko sa lahat kong mga pinsan. Siguro dahil sa sila ang katubo ko. Kaya nga ang bansag nila sa aming lugar ay 3 Maria. At dahil nga sa paghuni na iyon ng aswang, kaya lalo kaming hindi na nakatulog. Doon kasi sa amin ay pinaniniwalaan talaga ang mga aswang. Dahil marami na ang nakaranas at nakakita sa mga ito. Ayon sa aming mga lolo at lola, nagsimula ang aswang doon sa amin nang mapabalitang may dumaong na isang barko na naglululan ng mga pamilyang aswang na hindi malinaw sa kanila kung saan galing ang mga ito. Basta bigla na lang sumulpot doon sa bayan namin. At simula nga noon ay marami na ang napabalitang mga kababalagan at mga pangyayaring may kinalaman ang mga aswang. Kahit mga nakahiga na kami noong mga oras na iyon, ay sinikap naming hindi talaga matulog. Ayaw pa rin kasi tumigil ng aswang na aming naririnig. Napakiramdam naming 3 ay tsumitsyempo lamang ito. Yung tipong nag-aabang ng tamang pagkakataon para isagawa yung masama niyang balak sa amin. At makaraan ang ilang sandali ay naramdaman naming lumundo yung balayan ng kanilang bahay, na masasabi mo talagang mayroong dumapo doon sa bubong. Sa mahinang tinig ay sinabi ko sa isa kong pinsan na si Ina na kanya nang hipan yung lampara para kung sakali man ay hindi niya kami kaagad makita. At umalis kaming 3 doon sa katre. Kinuha din namin yung isinapi namin doon at inilagay sa ilalim. Pumasok kami at doon nahiga. Narinig kasi namin yung mga pagkaluskos doon sa pawid nilang bubong. At sa unang pagkakataon, Sir Pibi, nakita ko yung mapupulang mata ng aswang na sumilip mula doon sa butas na kanyang ginawa. Nakita ko iyon sa siwang sa pagitan ng sahig ng katre. Pulang-pula iyon na para talagang nagbabaga. Kaya totoo po yung mga narinig kong kwento dito sa inyo na sinasabi ng mga sender nyo, dahil naranasan ko mismo. Yung aswang na nakita ko ay ganon ang kanyang mga mata. Madali naming napansin iyon dahil sa tanging iyon lang yung nagliliwanag sa gitna ng dilim. At nalaman din namin na matindi talaga ang pagnanais nito na maisagawa yung kanyang balak sa amin. Napakiramdam ko talaga ay para bang takam na takam siya sa aming 3 magpipinsan. Dahil makailang ulit pumatak yung kanyang laway sa sahig ng katre. Nanatilamsikan pa ako sa may pisngi. Natatandaan kong
Sabi ng mga matatanda sa amin, kapag nalagyan ka nito sa tenga o di kaya'y sa bibig, ay kanila kang mahawaan ng pagkaaswang. Kung kaya, itinikom kong talaga yung bibig ko noong mga oras na iyon. Sinabihan ko rin yung dalawa kong pinsan na sina Ina at Clara ng pabulong. Inabutan kami ng halos kalahating oras sa ganong posisyon na nung huli ay parang susuko na ako dahil sa nahihirapan akong huminga sa sobrang sikip naming tatlo na nagsisiksikan doon. Di nagtagal ay parang may batong tumama doon sa bubong na nasundan pa ng isang pagputok at bigla nang nawala yung mga matang mapupula na nasa itaas na para bang nagmamadali iyong umalis. Maya-maya ay nakarinig kami ng mga boses at napansin naming may tumatawag doon sa labas. Ilang saglit lang ay narinig naming umubo na yung tatay ng mga pinsang ko. Palatandaan, nagising na ito. At narinig namin nagsalita ito at nagtanong kung sino raw yung mga taong nasa labas. Nanatili lang kaming nakikiramdam pa rin at hindi kumilos hanggang sa maramdaman naming pinapasok na ng chewing ko yung mga tao. Kung kaya, bumangon na rin kami at sinindihan ng isa kong pinsan yung lampara. Narinig naming nagkukwentuhan sila at isinusumbong ng isang lalaki na mayroon daw silang nakitang aswang na nasa itaas ng bubong. Kung kaya, kanila raw binato at pinaputukan ng baril nilang dibomba. Narinig naming tinawag kami ng tatay nila Ina. Kaya lumabas na kami. Nang magtanong sila sa amin tungkol doon, ay ikinuwento namin na totoo nga ang kanilang sinasabi. Dahil gising pa kami at nagtago sa silong ng katre. Sinabi pa namin na sa daan pa lang ay narinig na namin yung aswang. At tila matindi talaga yung pagnanais, kung kaya hanggang sa bahay ay sinundan kami. Nalaman namin na manunulo pala ang mga ito. Mga taga-kabilang baryo sila. Pinagkape na muna sila ng chewing ko. Nakinig kaming tatlo sa mga kwentuhan nila habang nagkakape. Yung pinakamatanda sa tatlong lalaki ay maraming ibinahaging mga karanasan tungkol sa aswang. At may ipinakita pa siya sa amin na isang bagay na ayon pa sa kanya ay pangontra niya raw iyon sa aswang. Habang patuloy na nagkukwento yung lalaki, ay bigla kong naalala ang tungkol sa mga laway noong aswang. Nagka-interes naman ang mga ito na makita iyon. Kaya humingi sila ng pahintulot sa chewing ko kung pwede ba raw pumasok sila sa silid upang matingnan. Sama-sama kaming pumasok doon sa kwarto at napapulalas yung nanay nila Clara nang kanyang makita yung laway. Inilapit ng lalaki yung bagay na kanyang ipinakita sa amin. At sa maniwala kayo at sa hindi, ay bigla na lang kumulo yung laway ng aswang. Bumubula-bula iyon hanggang sa umusok at unti-unting naging aso.
na sumama sa hangin. Namangha kami sa aming nakita. Noon pa lang ako nakakita ng ganon. At sigurado akong ganon din yung buong mag-anak nila Ina at Clara. Matapos iyon ay nagsalita yung lalaki at sinabing walang dudang aswang nga talaga yung nasa bubong na kanilang binato at binaril. Bago sila tuluyang umalis ay nagpaalala pa ito sa amin at sinabing maging maingat kami dahil sa babalik pa umano yung aswang na iyon, sapagkat napigilan ito sa masama niyang plano at higit sa lahat ay kanila raw itong nasaktan at nasugatan, kung kaya siguradong gaganti umano ito. Nang mapatingin ako sa aking tsuhin ay agad kong nabakas yung pag-aalala sa kanya na napansin rin pala iyon nung lalaki. Kaya may kinuha pa ito sa kanyang bag at iniabot niya iyon sa tsuhin ko. Kanyang sinabing makakatulong iyon para malaman kung mayroong aswang na nasa paligid. Lana iyon na nakalagay sa isang maliit na bote. Sabi ng lalaki, kukulo ang langis na nasa loob kapag mayroong aswang, na kahit konti na lang ang laman nito ay aapaw pa rin. Nang tuluyan na silang magpaalam ay nagpasalamat kami sa kanila. Nung gabing iyon ay hindi na kami nakatulog pa nila Ina at Clara. Panay ang tingin namin doon sa lana na ibinigay ng lalaki. Buti naman at wala na kaming naramdamang kahit ano pa patungkol sa aswang hanggang sa mag-umaga. At nang mataas na ang sikat ng araw ay nagpaalam na ako sa kanila at umuwi na ako sa amin. Pagdating ko sa amin ay kinamusta ako nila nanay tungkol sa kasalan. Hindi na ito nagtatanong kapag hindi ako nakauwi dahil alam nilang naroon ako kanila Clara. Sinabi kong maganda naman at masaya. Naging maayos naman kako yung kasal. Kaso ang hindi naging maayos ay nung pag-uwi namin dahil sa sinundan kami ng aswang. Kaya nag-alala si nanay nang marinig yung sinabi ko. Kahit ang tatay ko ay napatanong kung ano raw ba ang nangyari, kaya ikinuwento ko sa kanila. Matatanda na ang nanay at tatay ko at dalawa lang kami na kanilang anak, na dahil sa may katandaan na, kaya wala na silang hilig na dumalo pa sa mga okasyon. Pagkat hirap na silang maglakad ng malayo. Umaasa lang kami noon sa padala ng ate ko na nasa Maynila nagtatrabaho. Ang kaya lang kasi naming gawin noon ay ang magtanim-tanim ng gulay at mag-alaga ng manok. Ako naman ay hindi pa tapos noon sa pag-aaral. Kinagabihan noong araw na iyon, habang nagpapahinga na kami, ay biglang lumakas yung pagkalabog ng aking dibdib na parang ayaw ko pang maniwala dahil narinig ko yung huni ng aswang. Tumayo ako mula sa pagkakahiga at pupunta sana ako sa silid ng mga magulang ko nang makasalubong ko si nanay at tinanong ako kung akin ba raw narinig iyon. Narinig din pala kasi ng nanay ko yung paghuni ng aswang.
Sabi pa niya sa akin, parang nasa tabing bahay lang namin iyon. Nagpasama sa akin si nanay at tinungo namin yung kusina. Kumuha kami ng asin at aming inilagay iyon sa palibot ng bahay. Nang papunta na kami sa aking silid para iyon naman ang lagyan ng asin, ay bigla naming narinig na nagkaingay yung mga alaga naming manok. Kaya naisip kong marahil ay nasa puno yung aswang. Dahil doon dumadapo yung mga manok namin kapag magtatakip silim na at kapag matutulog na ang mga ito. Nang bigla na lang nanindig yung balahibo ko, nang marinig namin si tatay na nasa labas at pinabubuksan sa amin yung pinto. Kinabahan kami na baka kung mapaano ito, na napatanong pa nga si nanay kung ano raw ang ginagawa nito roon. Pagpunta namin sa may pinto ay bigla kaming nagkatinginan at pansamantala pang natigilan. Nang mapasulyap kami sa kanilang silid at makita naming pareho ni nanay na nakahiga pa rin naman si tatay sa kanilang higaan at mahimbing na natutulog. Kaya namangha talaga kami sa aming natuklasan. Nakakayahang iyon ng aswang. Pero kasabay noon ay lubha din kaming natakot at nag-alala. Sinabi ni nanay na kahit anong mangyari ay wag na wag raw namin bubuksan ang pinto o bintana. Dahil parang iyon lang umano ang hinihintay na pagkakataon nung aswang. Buti na nga lang rin at naipagawa na ni ate yung aming bubong, pagkat yari na ito sa yero. Kaya hindi ako masyado nag-alala na baka maulit yung aking naranasan doon sa bahay ng mga pinsan ko. Nakita ko pang kinuha niya yung walis at iniharang ito ni nanay ng papalagbag sa may pintuan namin, hanggang sa nakatulog na lang ako. Siguro dahil iyon sa sobrang antok ko na rin, pagkat hindi ako nakatulog noong nagdaang gabi. Pero si nanay ay hindi daw talaga natulog noon. Nakiramdam siya buong magdamag. Nawala lang ang aswang ayon sa kanya nung mga 4:00 na ng madaling araw, na naisip kong napakatyaga ng aswang. Pero natakot ako dahil indikasyon iyon na talagang masidi yung pagnanais nito na maisagawa yung masamang plano niya para sa amin. Nang mga 10:00 na ng umaga ay dumating sa bahay namin sila Clara at Ina. Agad nilang ikinuwento sa akin na binalikan sila ng aswang, at hindi lang umano isa, kundi 2 pa. Na dahil sa sinabi nilang iyon ay lalo akong nag-alala. Aking sinabi rin sa kanila na mayroon ding aswang na nagparamdam sa amin noong nagdaang gabi. Nagkatinginan sila magkapatid nang marinig ang sinabi ko. Kaya naisip naming marahil ay nagtawag pa ito ng kanyang mga kaanak dahil sa nasaktan ito ng mga mangangaso. Dagdag na sabi pa ng magkapatid sa akin ay wala raw tigil yung pag-awas nung langis sa lalagyan nito, at kanila pang ipinakita iyon sa akin dahil sa dinala nilang magkapatid. Nakiusap ako sa kanila na kung maaari ay makahingi ako ng kahit na kaunti.
Dahil naalala ko yung sabi ng lalaki na kahit kaunti lang ay kukulo pa rin ito at aawas kapag mayroong aswang na nasa paligid. Kanila naman akong binigyan at inilagay ko rin iyon sa maliit na bote. Makailang ulit nangyari yung ganon sa amin, Sir Bibi. Halos ginabi-gabi nila kami. Hanggang sa isang araw, habang naroon sa aming bahay, sila Clara at Ina, ay may dumating na isang babae na hindi pa naman masyadong katandaan. Kasalukuyan kami noon nagmemeryenda ng nilagang saging habang nagkukwentuhan. Sabado noon, tandang-tanda ko. Nang kausap ko na ito, ang sabi niya ay gusto raw niyang bumili ng kamoting kahoy. Naghahanap raw kasi siya dahil doon sa kanila ay mga walang tanim ang tao. Papakain niya umano iyon sa alaga nilang baboy. At kung mayroon rin umano kaming ibinibenta na baboy, ay kanya ring bibilin. Dahil sa nagbibenta rin sila ng karne nito. May ilang puno kaming tanim noon. Kaya tinanong ko siya kung ayos lang ba sa kanya kahit hindi ganoon karami. Pumayag naman ito at sinabing walang problema. Kaya pinatuloy ko siya at pinuntahan ko sila nanay para sila na ang makipag-usap doon sa babae. Pero sa totoo lang, noong mga oras na iyon, ay iniisip ko kung saan ko nakita yung babae. Dahil sa pamilyar talaga siya sa akin. Pagbalik ko ay kasama ko na sila nanay. Nagtaka naman ako kung bakit biglang tumayo sina Ina at Clara at sinalubong ako. Kanilang iniwan yung babae. Sabi ng magkapatid ay aswang umano yung babae. Nang mag-usisa ako ay sinabi ni Clara na uminit yung bote ng lana at ng kanyang tingnan ay kumukulo na ang langis sa loob noon. At nang mapasulyap ako sa babae ay nahuli ko itong nakatingin sa amin ng masama. Nagduda na rin siguro ito tungkol sa kung ano ang aming pinag-uusapan. Pasimple kong dinampot yung walis at umikot kami sa bahay. Nakita naming kausap nila nanay yung babae. Mabilis kaming lumapit sa may pinto at ibinalagbag yung walis tingting doon. Napalingon sa amin yung babae na napaatras kaming tatlo dahil sa may kung anong puwersa na kasama yung pagkakatitig niya sa amin na para ba iyong nakakapasok. Napakatalim ng pagkakatingin niya sa amin na naramdaman namin yung kanyang galit. Malakas na yung kutob naming magpipinsa noon na siya yung aswang na gumagambala sa amin. Napansin kaagad namin na parang hindi siya mapakali, na nakailang beses na itong nagpaalam pero hindi pa rin naman magawang umalis. Hindi siya makadaan doon sa nakabalagbag na walis tingting at nagsimula ng magtayuan ang buhok nito. Inilabas ng pinsan ko yung bote ng langis at kanyang binuksan ang takip noon na kanyang sisindihan yung umaawas. Nalaman kasi nung magkapatid sa isa nilang kamag-aral na pwedeng sindihan iyon. At nagsimula na itong mangamot na hindi mo malaman kung saan ba talaga ang makati sa kanyang katawan. Pero
Pinigilan kami ni nanay at ipinahinto yung aming ginagawa. Sinabi nitong iyon nga raw ang kanilang pinag-uusapan. Ginamit lang pala ng babae na dahilan yung tungkol sa kamoting kahoy at baboy. Pero ang totoo, kung kaya pala ito naparoon, ay para humingi ng tawad tungkol sa ginagawa ng kanyang mga anak. Na dahil sa sinabing iyon ni nanay, ay natulala kaming magpipinsan. At doon ko na naalala kung saan ko ito nakita. Tama, doon sa kasal ng kaanak namin. Nakasama sila sa mga bisita na partidos ng babae. Humingi kami ng tawad sa kanya at ipinagtapat namin kung ano ang tunay na nangyari, na hindi kami ang nanakit sa kanyang anak, na yung mga aso naman ay napadaan lang at nagmalasakit sa amin nung gabing sundan kami ng kanyang anak. At nang maging malinaw na ang lahat at makapagpaliwanagan, ay umalis na yung babae na masaya. Kami man ay gumaan na ang aming pakiramdam, pagkat wala na kaming anumang aalalahanin pa. Simula po noon ay hindi na naulit pa yung panggagambala sa amin. Dito po pansamantalang nagtatapos ang ating programa. At sana po'y inyong nagustuhan ang kwentong ating itinampok sa pagkakataong ito. Sana po ay patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento. Maraming salamat po at hanggang sa muli.